Hmm. Muli po ay isang magandang hapon sa araw na ito ng pagkabuhay. Paggalangan po namin ulit na buhat dito sa aming tahanan. Dahilan sa hindi po tayo makapagtipon sa ating bahay-sambahan, kayo po ay muling inaalayahan namin makipag-aral ng mga katotohanan sa Kristiyano ay pwedeng magpalago, magpatibay, at kung kayo po naman ay wala pang katiyakan ng kaligtasan, ang kaligtasan po ay pwede niyo makuha, matanggap, at ito kay Kristo Jesus lamang na siyang tumubos, nagpakasakit, alang-alang sa kaligtasan hinahanap niyo. Kaya ngayong hapon po, tayo ay muli po na mag-aaral, magpapasalamat at sasamba sa Espiritu at katotohanan. Magandang hapon po. Sana po, pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y magsisimula sa isang panalangin, tayo po'y magsipikit at tayo manalangin, at hingin natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating pagsampang sa kasama. Panginoon namin, kami po ay nagpapasalamat. Hindi lamang po dahilan sa kami na bago, kundi dahilan sa kami po ay ligtas at nabago ang buhay dahilan sa inyo. Higit sa lahat, kayo po ay isang Diyos na nag-iingat, mapagbiyaya at handang tumulong sa amin sa lahat ng panahon. Kayo na rin po nagsabi na hindi nyo kami iiwan, ni pababayaan, ni pagkukulangin sa anumang paraan. Kaya sa ganitong krisis na dumating sa mundo, alam namin ikaw ang pinakamabuting kasama namin, isang Diyos na nagmahal na, nagbigay ng sarili para sa katubusan at kaligtasan namin, at higit sa lahat, isang Diyos na nangakong hindi kami iiwan hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Matatapos ang mundo na ito, pero ang inyong salita ay totoo. Kaya kami po ay umasa at nagtiwala sa inyo, buhat sa mga salitang narinig namin sapagkat totoo. At ito na nga po kami ngayon, na bago, naligtas, at alam namin may langit na patutunguhan po ang aming mga kanila. Kaya kagalakan po namin dakilang Diyos na kayo ay tunay na buhay, magawa, papala, at nagtuturo sa amin sa presensya ng banal na Espiritu. Galakan namin muli ngayong hapon ay po'y dakilain, sambahin at papurihan, at higit sa lahat, ang salita mo'y muli namin tuklasin ang mga katotohanan na gusto mong ihayag sa amin upang madagdagan ang lakas at tibay ng aming pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kaming laging magtiwala sapagkat ang mundong ito ay lilipas. At narito na po ang ilang mga ebidensya na hindi na kayo malayo sa inyong pagbabalik na ipinangako sa amin noon pa. At alam namin mangyayari ito sa taknang panahon na darating. Pagpalain mo po kami, patawarin mo kami sa aming maraming kasalanan, linisin mo kami sa karumihan, at tulungan mo kaming mabuhay ayon sa inyong katotohanan. Inaasahan ko po, ikaw ay maluluwalhati namin at masasamba sa maka-Diyos, makatotohanan ng pagsamba na dapat gawin namin para sa inyo. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsimula po tayo sa ilang bilang na awitin. Una po nating aawitin ang 69. Mapalad na kasiguruhan. Blessed assurance. Ano po? Makisama po kayo sa pag-awit at awitin natin ito na may pagpapasalamat sa kaligtasan mayroon tayo. O si Jesus ay aking tulad, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos, sa dugo'y inignis na lubos. Ito ang
natin, siya ay nagligtas. At nagliligtas at magliligtas pa. No? At yun naman sunod ang awiting Rejoice in the Lord. Dapat lang, tayo po'y masaya, sapagkat buhay siya sa buhay natin. God never was without purpose or plan. When trying is much and wounding, give thanks to the Lord. Do your testing seems small. In darkness, He given us all. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. We know at the end of His path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior. Instead, I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knows at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His skill. Through purging, the fruit I will bear. Rejoice in the Lord, He makes no mistakes. He knows at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Muli po, ilang paalala po sa inyo, bago po ang special at saka mensahe. Kung kayo po ay mayroong mga dapat ibigay, inihanda, kung kayo po ay may puso para sa pagtulong sa gawain, ito po may talagang ginagawa na natin. Marami na po nagpapadala dito. Yan po'y kusang loob at buhat sa pusong nagmamahal. Kagalakan ko po na ipalaala at kagalakan ko rin po na gawin nyo ang nararapat para sa inyong mga mananampalataya at sa gawain dapat natin suportahan. Isa pa po ay kagalakan namin na ipalaalang lagi po kayong manalangin. Hindi po natin alam kung kailan talaga babalik ang Diyos, pero mayroon po tayong ilang mga sinabi ang Diyos na ngayon po'y nagaganap na. Una po, tingnan nyo doon sa pangkat 24 ng Mateo. Hindi ko na po babasahin, pero ito po ang nababasa natin. Nang itanong po ng mga apostol kung anong mga palatandaan ang kanyang pagbabalik. Ilan po sa nabanggit ay una, nasabi nyo sa mga templong ipinakita, nasabi ni Jesus, tandaan nyo, walang bato sa ibabaw ng batong yan ang hindi ibabagsak. Pagkalipas po ng 75 years na mamatay si Kristo't malibing at magbangon sa libingan,
75 years old, dumating si Tito, si Titus po. Yang Jerusalem na yan ay sinunog at giniba. Nangyari po. Pangalawa na pangyayaring nakikita ko, ang sabi po doon sa sumunod na mga talata, mag-ingat kayo. Marami ang bulaang Kristong darating at ililigaw ang marami. Kaya mag-ingat kayo. Alam niyo po, dito lang sa Pilipinas, marami na po ang nag-aangkin na sila Kristo. Katulad ni Manalo, katulad ni Kibuloy, katulad ng marami pang iba. Kaya mga minamahal, nangangahulugan, nagaganap na po ito. Pangatlo, ay yung pong pagkakaroon ng mga lindol, earthquakes na yan, at ilang mga kalamidad. At pang-apat, ang pagsagana ng kaalaman. Sabi po sa Daniel, knowledge shall increase. Travel shall increase. Kaya tingnan mo, pinagyayaman po ng mga bansa ang tourism sapagkat maraming parito sa mga tao sa mundo. Minamahal, pang-apa o pang-lima, ang sabi, pagsagana ng katampalasanan. Kaya hindi na po natin may kakaila. Ito po ay ilang mga paalaala ng Diyos na sa kanyang pagbabalik dapat mangyari ang mga ito. Kaya ako'y nakatingin na ang COVID-19, isa po paalaala rin, darating ang ganyang kahirapan at mga sakit at kasama po niyan ay katampalasanan. Riot po pag nagkataon. Bakit po? Sapagkat hindi kayang suportahan ng mga bansa ang kanilang mga mamamayan at hindi kayang pigilin anuman ang gagawin ng mga nangumulo sa mga bansa. Katulad nito, lockdown ang bawat tahanan, bawat probinsya, bawat bayan. Ito ay sa kanilang isipan. Pero minamahal, sino makapipigil po nito? Kaya ako po'y nakatingin, mga minamahal, hindi na tayo malayo. Sabi ng Diyos, pag nakita niyong nangyari ang mga ito, ako'y nasa mga pintuan na. Kaya sa po'y nangako at hindi maaaring hindi mangyari po ito. Mga kapatid, dapat kayo maging tulungan po natin ang ating sarili na maging mapanalangin at samantalahin natin ang panahon sapagkat masasama ang darating pang mga araw. Kung hindi ligtas ang iyong sambahayan, kapatid, bakit hindi ka manalangin? Bakit hindi mo kausapin ang mga mahal sa buhay mo? Mari ikaw may ama na hindi ligtas, may anak, ina na hindi ligtas, kapatid, anak, manugang, apo. Kapatid ko, ako'y nakikiusap. Tungkulin mo yan. Sapagkat kung inyong nalalaman at nalaalang lahat ng pinagaling ng Diyos, inuulit ko po. Sabi ng Panginoon sa mga pinagaling, humayo ka, bumalik ka sa iyong tahanan. Sabihin mo, ang mga dakilang bagay na ginawa ko sa iyo. Magpapatutuo lang po tayo sa ating mga kasama sa tahanan. Ayaw ng Diyos na maiwanan mo ay mamang sa buhay. Kaibigan, kailan ka nanalangin para sa kanila? Kailan ka nagsalita ng katotohanan naging totoo sa buhay mo? Sana po, gawin po natin ang tungkulin natin sapagkat ayaw ng Diyos ang pamilya mo hindi mo kasama sa kanyang kalwalhatian. Pagalakan ko pong magpalaalan, pagalakan kong kayo paalalahanan, gawin niyo po ang pagkakataon na ito sapagkat kayo pwedeng magbanding ngayon. Walang lalabas, kayong mag-anak sa bahay niyo. Malaking pagkakataon ipakilala niyo na kayo nananalangin, kayo nagbabasa ng banal na aklat, kayo may katiyakan ng kaligtasan at sana madamay ang inyong sambahayan. Kagalakan ko po na kayo paalalahanan at kagalakan ko na inyong narinig ang palaga na ito. Sana po maging katotohanan po ito sa buhay nyo at gawin nyo ang bahagi nyo at gagawin ng Diyos ang bahagi nyo. Magandang hapon po at sana'y pagpalaan po kayo at ang ating salitang pag-aaralan sana'y makatulong sa inyong pananampalataya upang lalong tumibay. Bago ang aralin, meron po tayong tanging bilang. Pakinggan po natin ang tanging bilang ng mga kabataang lalaki. Opo.
At tuloy-tuloy po tayo. Maliwanag po ang ating awitin. Ano po? At kailangan talagang tanggapin, papasukin si Kristo sa buhay mo. Iyan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon pong hapon, dakila ang ating aralin. Sana po katulad ng inyong narinig. Ang kaligtasan po'y regalo. Ang kaligtasan po'y ginawa na at tinapos ni Kristo sa Kalbaryo. Ang kailangan na lang po natin ay tatanggapin. Kaya sabi po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya po namatay si Kristo para bayaran ang kasalanan natin. At doon sa huling bahagi ng talata, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. Ang kaligtasan po'y regalo na. Tatanggapin mo na lang po si Kristo sa buhay mo, siya na nagliligtas, ang kaligtasan ay matatanggap at mapapasaya. Kaya po, dapat kayong maligtas. Si Kristo po ang gagawa at magbibigay ng kaligtasan ito sa inyo, tanggapin lang niyo siya sa puso sa pananampalataya sapagkat siya hindi nagsisinungaling, totoo po sa pagnanako siya, gagawin ko niya. Tanggapin at magkaroon ng Kristo na tagapagligtas at may kaligtasan kayo. Sa mga ligtas naman, patuloy po kayong magtapat, magpatuloy na manalangin, magpatuloy na magpatotoo na ang Diyos na tinanggap ninyo, magliligtas pa ng iba kahit sa sambahayan. Salamat po, narinig niyo ang mga ilang paalala na ito at ngayon po makinig tayo ng isang aralin. Ang ating pong tagapagsalita ay si Sammy sa pagkakataon. Pakinggan po natin ang kanyang na pag-aralang aralin para sa atin. Sige po. Salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi po, tayo po ay mag-aral ng Biblia sa hapong ito, sa bahagi rin po ng ating pananambahan tuwing araw ng linggo. Po. Ilang gabi ng pananambahan. Buksan po natin ang Biblia natin sa Philippians. Philippians 1:21. Po ay sulat ni Apostol Pablo. Philippians 1:21. Basahin ko po habang sundan po ninyo sa inyong mga hawak na Biblia. Sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Tayo po manalangin na maraming Diyos na nakilat at pagpala sa lahat. Salamat po Ama sa hapong ito na kami mag-aaral ng iyong salita. Gabayan po niyo kami Ama. Ihanda po niyo aming mga puso. Linisin po niyo sa mga kasalanan upang maunawaan po namin ang inyong mensahe at maging kalakasan ng aming pananampalataya. Sa kabila po ng lahat ng ganitong uri ng aming pagtitipon, ay pakadalisayin po ninyo ang aming pakikinig ng inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ito pong ating binasa ay patungkol sa buhay. Patungkol sa buhay ni Apostol Pablo. Sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Ano po kaya talaga ang totoong dahilan ng buhay? Siguro masasabi po natin, ang dahilan ng buhay ay pakinabang. Kaya nga po pag minsan nagiging inutil na ang isang tao, sabihin natin wala ka ng pakinabang. Kasama ka na para ng patay. Pero salamat po at si Apostol Pablo ay kanya pong gustong ipaliwanag sa atin ano ba talaga ang buhay. Ano ba talaga ang totoong pakinabang ng buhay. Sinabi rin po sa Biblia sa Mark 8:36 na makamtan man ng tao ang yaman ng buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang kaluluwa lang walang mapapakinabang. Yes. Binanggit din po yung salitang pakinabang. Binanggit din po dito ni Apostol Pablo yung salitang pakinabang. Sa akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay pakinabang. Makamtan po pala natin ang buong yaman sa sanglibutan at tayo mamamatay na walang Kristo, wala pong pakinabang. Kahit napakarami po makipaglibing sa atin, napakabongga ng ating libing at talagang napakalaking gastos ang gagastusin ngunit kapag wala po si Kristo, wala pong pakinabang ang buhay ng tao. Ang totoo pong dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay pakinabang. Siguro po kapag tayo pamilyadong tao,
ayaw pa rin natin mamatay dahil gusto nating pakinabangan tayo ng ating pamilya. Maaaring tayo po'y may pinapaaral ng mga anak at tayo po ang breadwinner sa ating pong pamilya. Pero dito po sa ating napag-aralan ay ang totoong buhay, sabi ni Apostol Pablo, ang buhay na nasa kay Kristo. Yes. Ang buhay pong nasa kay Kristo, sabi rin po ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tubig ng buhay. Sino mang uminom sa ng tubig ng buhay ay hindi na kailanman mauuhaw. Ang totoong buhay, buhay na may pakinabang, ay buhay na tinanggap si Kristo. Opo. Si Kristo po, ay ano po ba si Kristo? Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Upang magpakilala na siya ay tagapagligtas ng sanglibutan. Upang ipakilala po niya na kaya niyang magligtas bilang siya po ay Diyos na nagkatawang tao. At ang hinihiling lang po niya, at ang dahilan po niya, ay siya ay panampalatayanan. Siya ay paniwalaan. At doon lang po magiging makapangyarihan kung siya ating paniniwalaan. Doon lang po magkakahalaga ang ating buhay at magkakaroon ng pakinabang kung naniniwala tayo kay Kristo bilang siya ay tagapagligtas. At kung siya po'y totoo nating pinaniniwalaan, magkakaroon po ng halaga ang ating buhay at pakinabang, tayo po ay mayroong kaligtasan. Yes. Yun po ang sinasabi ng Biblia, na ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Hindi po pakinabang ang lahat, ang ating pong, maaari pong may pakinabang na konti sa ating mga ari-arian, pera, anuman, magandang bahay, magandang trabaho. Pero ang lahat po ng iyan, kapag tayo binawian ng Diyos ng buhay, wala po tayong madadala. Lahat po ay ating may iwan. At ito po ang malaking tanong, saan po patutungan yung kaluluwa kung sakaling bawian tayo ng Diyos ng buhay. Yes. Yun po ang sinasabi ng Biblia na makamtan man ng tao ang lahat ng yaman ng sanglibutan at mapapahama ang kanyang kaluluwa, wala pong papakinabangin sa buhay ng tao. Yes. Ang totoong pakinabang una ay tanggapin po natin si Kristo sa ating puso. Kung tayo po'y tumatanggap ng pera, pwede po natin gastusin at ibili. May halaga po yung pera. Pero pag si Kristo po ay tinanggap natin, siya po ay napakahalaga. Yes. Dahil siya po ay tagapagligtas. At once na tinanggap po natin ang tagapagligtas at tayo po'y totoo sa ating buhay, sa puso po natin tinanggap, ibig sabihin po, mapapanindigan natin sa ating sarili na tayo ligtas. Yes. Hindi po nakakahiya sapagkat totoo po ang tagapagligtas. Amen. Doon po natin makikita at maunawaan yung sinabi ni Pablo, ang mabuhay sa akin ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Handa po siyang mamatay dahil alam niya na may pakinabang dahil tinanggap niya si Kristo. Pwede rin po tayo sa ating buhay na magkaroon ng kapakinabangan ang buhay natin. Ang totoong dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay mapakinabangan. At totoo pong kapakipakinabang ang buhay natin kapag tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Ano po ang nangyayari sa isang tao bilang mananampalataya na tumanggap kay Kristo na gustong ipaalam sa atin ng mensahe ni Apostol Pablo? Una po, sa talatang 1 and 2 ng Philippians, verse 2, sabi po rito, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Yes. Pansinin po natin yung salita, ang sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang isa pong taong alam ang dahilan ng kanyang buhay na pinamumuhay kay Kristo ay meron po siyang kapahingahan sa seguridad ng Diyos. Opo. Sabi po rito ay, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Lahat po tayo nag-aasam ng biyaya at kapayapaan. Seguridad sa ating buhay. At yan po ay matatagpuan natin kay Kristo. Ano po ang seguridad ng mga Kristiyano sa panahon ngayon bilang tayo mga Kristiyano na nag-rest on God's security? Verse 6, sabi po ng verse 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa
ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Alam niyo po, yung pong ating gawa sa kay Kristo, yun po ang may pakinabang na ginagawa po natin dito sa buhay na ito. Yes. Kung bakit po tayo binubuhay ng Diyos, kung bakit po tayo nabubuhay bilang isang mananampalataya, at kung bakit po tayo naligtas, kailangan po tayong may gawin sa gawain ng Diyos. Opo. Maging ito man po'y pananalangin, maging ito man po ay pagbibigay, maging ito man po ay pagpapatutuo, o maging ito man po ay pagsuporta sa mga aktibidades ng ating simbahan, yan po'y gawain natin kay Kristo. Yes. Alam niyo po, kinakount po ang gawa. Pero ang pinaka-counted po na may pakinabang ay yung ginawa natin kay Kristo. Kaya sabi po rito ay talatang 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. Yes. Kaya po totoo po, ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Totoo pong mahirap gumawa sa gawain ng Diyos, sapagkat hindi nakikilala ng sanglibutan ang gawa ng Diyos. Inuusig ng sanglibutan ang gawa ng Diyos. Pinupulaan ng sanglibutan ang gawa ng Diyos. Pero sabi po ng Biblia, lulubusin, tatapusin hanggang sa araw ni Kristo. Kaya po sabi, ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya po, tayo ay gumagawa ang ating pong gawa na ginagawa sa Diyos, diyan po nagiging makabuluhan at may halaga ang ating buhay. Ano po? Sabi po rito sa talatang 5. Talatang, dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang sa ngayon. Yung pong salitang pakikisama. Alam niyo po, mahirap mabuhay mag-isa. Pero kung may sasamahan po tayo sa pakikisama, ay sa gawain po ng Diyos. Yes. Sa kapwa, mananampalataya. Alam niyo po, sabi mo may kasabihan, same feather, flock together. Kung ano yung kauri mo, yun po ang kasama mo. Kung tayo po yung mananampalataya, wala po tayong pinakamagandang kasama, kundi yan din pong kapwa, mananampalataya. Yes. Hindi po sasaya ang buhay ng isang mananampalataya kung hindi niya kasama ay kapwa mananampalataya. Opo. Hindi po niya makikita ang totoong halaga ng buhay, ang pakinabang ng buhay, na masarap mabuhay bilang isang mananampalataya kung ang sasamahan po niya ay hindi mananampalataya. Opo. Kailangan po ang kasama po ng mananampalataya para maintindihan niya ang halaga ng buhay bilang isang mananampalataya, kapwa mananampalataya. Opo. Bagamat ang mga mananampalataya po minsan ay hindi magkaunawaan. Bagamat ang mananampalataya po minsan ay hindi magkasundo. Pero ako po'y naniniwala kapag pinairal po ang pag-ibig ng Diyos, magkakasundo. Yes. At yan po ang pinakamagandang kasama. At mapapagkatiwalaan yung kapwa mananampalataya. Diyan po Amen. natin maiintindihan na mahalaga ang buhay. Doon po natin maiintindihan na ang purpose kaya pala ako nabubuhay ay para ako'y makasama ng kapwa mananampalataya. Amen. Sapagkat yun po ang layunin ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Amen. Pag tayo pinakasama ng mananampalataya, eh makikita po yung ating patutuo. Na tayo po pala yung mananampalataya rin. Kahit di po tayo magturo, yung pong ating buhay bilang nakikisama, ay isa ng pagtuturo at pagpapalaganap ng ibang helmet. Amen. Pangatlo po, yung gawa po natin sa talatang verse 9, hindi lang po pakikisa sa gawain ng Diyos, pakikisa sa kapwa mananampalataya, paggawa sa gawain ng Diyos. Talatang 10 po, sabi po dito, at ito'y dinadalangin ko ng inyong pag-ibig ay lalo-lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Ano pa po ang isang napakahalaga na dapat gawin ng isang Kristiyano sa kanyang buhay para maintindihan niya na mahalaga at may pakinabang ang buhay? Sabi po rito ay sa pananalangin. Yes. Amen? Sa pananalangin po, sa mga banal. Sabi po rito ay sa pananalangin ay idinadalangin ko
na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. Alam naman po natin, kapag tayo, wala naman po iba tayong dalangin, kundi ang pagsagana. Sapagkat nadadama natin na masarap mabuhay pag masagana. Sabi po rito'y lumago ng lumago sa pag-ibig at sa pagsagana, sa pagkilala sa Diyos. Yun po yung tatlong bagay na kailangan nating masecure sa ating buhay bilang tayo ay nasa Diyos. Bilang ang buhay natin ay pinagkatiwala po natin sa Diyos. Pangalawa po, hindi lang po rest on God's security, enjoy Christian living. Pangalawa po, paano po natin masasabing mahalagang buhay kapag tayo po yung nag-i-enjoy? Hindi lang po secure ang buhay, isinisecure natin ang buhay, kaya natin nasasabing mahalaga. Pangalawa po, nag-i-enjoy po, sabi po ng verse 18, ay po rito. Ano nga ngayon man, sa lahat ng paraan ay maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y nagagalak. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay totoong naintindihan niya ang buhay. Sabihin niya, ang mabuhay sa akin ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Siya po ay nakabilanggo na itong time na ito. At ang kanya pong kagalakan bilang isang mananampalataya, siya po ay nakakulong, ay para isulat at sulatan ang mga taga-Pilipos. Kapag atin pong binasa yung Philippians, may 9 times pong binanggit dito yung joy. Paulit-ulit po niyang sinabi, bakit kahit na po sa kalagayan na siya ay nasa bilangguan, sa kalagayan na siya ay binabantayan ng mga Romanong sundalo, pero nakasulat pa rin po siya para sa mga taga-Pilipos. Yun po yung kanyang kasiyahan. Hindi lang po yung pagkakahanay ng sulat ng aklat ng Philippians ang kanya pong isinulat habang siya ay nasa bilangguan, na nag-i-enjoy po siya sa kanyang pananampalataya, kundi yung tapang ng mga mananampalataya. Verse 14, tingnan po natin. Verse 14. Yung po sa pagsulat niya ay sa verse 13, sama po natin. Ano pa't ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, palibhas ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Alam niyo po, naging katuwaan kay Apostol Pablo, hindi nawalaan yung ng halaga ang salita ng Diyos, hindi po natakot. Kahit po siya nakabilanggo na, hindi po natakot na salitain ng kanyang mga kapatiran ang salita ng Diyos. Yeah. Alam niyo po, nakakatuwa kapag may nagtatanggol sa atin. Katuwaan po pag nakita natin kakampi natin, pinagtatanggol tayo, handang ipaglaban ang totoo. Kung talaga pong tayo'y walang kasalanan, tayo kinakampi, tayo pinagtatanggol. Lalo na po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yeah. Yun po yung katuwaan ni Apostol Pablo na may mga kapatid na mananampalataya na handang ipalaganap, handang isigaw ang salita ng Diyos kahit na sa kapanahunan na sila ay pinag-uusig. Dahil nadadama niya na siya po ay may kasama. Kaya sabi rito ay buong tapang, talatang 14, ulitin po natin, sabi po rito, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Yeah. Yun po ang katuwaan ni Apostol Pablo. May nababalita siyang mga kapatid, kahit siya ay nakatanikala, kahit siya ay nakakulong, may nababalita siyang mga kapatid na walang takot na salitain ang salita ng Diyos. Sa panahon po kaya natin ngayon na parang natatanikala ang pagkakatipon, interesado pa kaya ang mga kapatiran na makinig ng ganitong klase ng pag-aaral kahit sa cellphone lang, kahit sa panonood lang ng cellphone? O ayaw na natin ay nakakatamad. Yan po ay unang-una nakakalungkot ay sa Diyos.
Hindi naman po ito ginagawa ng mga pastor, ng mga preacher para sa sarili nila. Ito po'y ginagawa dahil hindi po natatanikalaan ang salita ng Diyos. Amen. Kahit na po tayo pinagbabawalang magtipon, may paraan po para marinig ang salita ng Diyos. Tulad po ng kaligayahan ni Apostol Pablo, na narinig niya na hindi natakot ang mga kapatiran sa paghahayag ng salita ng Diyos. Yun po ang pangalawang kagalakan ni Apostol Pablo. Hindi lang po yung pagkakahanay at pagsusulat niya ng aklat ng Pilipos habang siya'y nakakulong at binabantayan ng mga Romanong sundalo. Naging patuturing po sa ibang Romanong sundalo na siya'y handa na isulat pa rin ang katotohanan at ihayag ang salita ng Diyos. Hindi lang po yun, kundi yung kanyang mga kapatiran. Kundi yung pangatlo po sa Enjoy Christian Living ni Apostol Pablo, 1:19 and 20. Sabi po rito, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito ay aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong pananaig at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo, ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na anumay hindi ako napapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Yes. Alam niyo po, ang kasiyahan ni Apostol Pablo, kaya sinabi niya ay sa akin ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Alam po niya na may sigurado siyang patutunguhan. Yes. Sabi niya ay kay Kristo ang kanyang patutunguhan sa kalangitan. Nakakatakot po ang mamatay na hindi alam ang patutunguhan. Opo. Sabi po ng Biblia ay walang papakinabangin. Sabi din po ng Biblia ay lugar ng kaparusahan. Pero sabi po ni Apostol Pablo, ito po ang pinakamaganda kung tayo ay mabubuhay kay Kristo. Mamamatay po tayo may pakinabang. Dahil alam po natin yung ating patutunguhan. Doon po sa kalangitan, kasama po ng ating Panginoon Hesus. Yes. Pangatlo po, hindi lang po nag-enjoy si Apostol Pablo sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya, kahit na po siya ay nakakulong, nanatili po na siya ay naglilingkod sa Diyos. Opo. Alam niyo po, nagiging mahalaga ang buhay pag tayo ay naglilingkod. Opo. Lalo na po kapag Diyos ang ating pinaglilingkod. Amen. Minsan, pag naglilingkod sa pamahalaan, ito po, napakahalaga ngayon ng ating mga frontliners. Yung mga handang mag-asikaso ng may mga karamdaman, ng mga affected ng COVID-19. Sila po ang tinatawag na frontliners. Nakikita po natin yung kanilang kahalagahan. Ati po silang sinasaluduhan sapagkat sila naglilingkod sa ating bayan. Sapagkat hindi po sila takot na isakripisyo ang kanyang sarili, ang kanilang sarili, upang mapaglingkuran ang kapwa Pilipino. Ganon din po ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Magiging mahalaga ang ating buhay kapag siya po ay ating pinaglilingkuran. Opo. Wala na pong ibang pinakamahalaga na hindi kayang bayaran ng salapi yung ating pong paglilingkod sa Diyos. Kaya kahit anuman, sa anumang kaparaanan si Apostol Pablo ay naglingkod po. Kahit po siya ay nakakulong, inagiging po siyang encouragement sa kanyang mga kapatid. Sapagkat ang paglilingkod po sa Panginoon, sabi ng Philippians 1:29, sabi po rito sa ating pong pagtatapos, 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis, di naman alang-alang sa Kanya. Yes. Ang paglilingkod po sa Diyos ay pagtitiis, sapagkat nadyan po ang separation. Si Pablo po ay na-separate. Siya po ay nakakulong. Siya po ay inihiwalay. Pero ang pinakamaganda pong paghiwalay ay inihiwalay tayo sa mali at dinala po tayo sa tama. Yes. Dinala po tayo sa katotohanan. Naroon po sa 200, sabi ng Biblia, isang makipot na daan at isang malawak na daan. Nandun po tayo sa yun po ang pinakamagandang paghiwalay.
kasama natin si Kristo, mahiwalay po tayo sa sanglibutan, pero kasama naman po natin si Kristo. Si Pablo din po ay punong-puno ng sakit. May pain sa kanyang, may nararamdaman po siya ng mga sakit sa kanyang katawan. Pero nanatili po siya na naglilingkod sa Diyos, hindi po naging hanggan. Pangatlo po ay yung kanyang pressure pa sa buhay. Hindi lang yung pain, pressure. Yung mga sinasabi po ng tao sa kanya. Bagamat siya po dati ay may katungkulan sa sinagoga, siya po'y taga-usig ng mga mananampalataya, at nung siya po'y naging mananampalataya, ay siya na ang inuusig. Hindi na po siya ang taga-usig, siya na po ang inuusig. Malaki pong pressure sa kanya, pero mas pinaglingkodan po niya ang Diyos. Ang maglingkod po sa Diyos, sabi ng Biblia, ay makipagtiis din naman na kasama niya. Hindi po madali, pero alam po natin, kilala po natin ang ating pinaglilingkod. Doon po nagiging mahalaga ang buhay. Maglilingkod din naman po talaga tayo. Pero kanino tayo maglilingkod? Sa Diyos o sa kalaban ng Diyos? Malalaman lang po natin ang halaga ng buhay. Una, kung tayo po ay nagre-rely o nagre-rest on God's security. Pangalawa po, kung nag-i-enjoy tayo, hindi lang secure, nag-i-enjoy tayo sa buhay bilang isang mananampalataya. At pangatlo po, naglilingkod tayo sa kabila po ng lahat na may mga sakit, may mga pressure sa ating buhay, ay napapaglingkuran pa rin po natin ang patuloy ng ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na dakila at pagpala sa lahat. Salamat po, Ama, sa hapong ito. Maintindihan po namin naman ang totoong halaga ng buhay. Ang totoong halaga ng buhay ay mabuhay na kasama kayo. Mabuhay na masaya bilang isang Kristiyano. Mamuhay na naglilingkod at pag pinaglilingkuran namin kayo. Kaya po salamat, Ama, sa pagkakataong ito. Bagamat ganito po ang uri ng aming pananambahan, ay gawin po niyo sincero sa aming puso ang aming mga ginagawang ito. Maging ang makikinig, Ama, ng mga mensahe namin pinapakinggan, maging aming pong pastor, lahat po ng mga mensahero, sa bawat mensahe, Panginoon, lalo po sa kanilang simbahan, ay maging sincere po ang bawat membro na nakikinig, Panginoon, ng mensahe o aralin na aming pong pinapangaral, Panginoon. Salamat po, Ama, sa hapong ito, kung aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ako, alam niyo po, ang buhay ay kapaki-pakinabang lang. Kung si Kristo nagpakasakit, ay binigyan niyo ng lugar sa puso niyo. Ang buhay na walang Kristo ay walang pakinabang. Pero kung si Kristo po'y nasa inyo, pakinabang sapagkat pwede kayong gamitin sa kaligtasan pa ng iba. Katulad po na nangyari sa akin, at katulad na nangyari sa maraming iba, ang hinahanap ng Diyos ay bunga. Ano ang bunga ng Kristiyano? Kristiyano din. Kaya po ang Diyos ay tinatawag na gain seeker. Naghahanap po siya ng pakinabang. At ang pakinabang na hinahanap ng Diyos sa atin, unay katapatan kung tayo Kristiyano na, at magkaroon ng masayang pusong naglilingkod po sa Kanya. Kumusta na po kayo? May bunga na po ba kayo? Kayo po ba'y naging kapakit-pakinabang na Kristiyano sa Panginoon? Kaibigan, ang mabuhay ay totoong si Kristo lang. Ang tunay na buhay, at kung si Kristo nasa inyo, sana naman po, makinabang ang Kristo sa inyo bilang tinubos kayo. At ang pakinabang ay ang maging tapat kayo at mabungang buhay Kristiyano ang kailangan mangyari sa iyo. Sana po, nakatulong ang katotohanan na ito at pagpalain sa inyong puso ang katotohanan ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Tayo po ay humawit ng ating dating inaawit sa ating pagtatapos, yung pong huli natin. Ano po? Kunin po ninyo yung mga sumbong. Awit tayo. Play. 205 sa ating mga bilang pagtatapos sa ating pagsamba ngayong gabi. Dalawang distansya po.
manalangin, dakilang Diyos, totoo po, ang buhay ay may pakinabangan. Kung si Kristo siyang may-ari ng lahat sa buhay namin, ay nasa amin. At pinaglilingkuran at pinagtatapatan. At higit sa lahat, kami namumunga at nakapag-aakay ng iba, katulad ng buhay ni Pablo. Kagalakan po namin na aming naririnig ang mga katotohanan ito upang kami po ay matutong magmahal sa kapwa at makaakay ng iba pa, lalo na po sa aming sariling sambahayan. Kagalakan ng Diyos na kami magbunga at kagalakan ng Diyos na kami magamit niya at naging pakinabang sa pagliligtas ng marami pang iba sapagkat hindi siya namatay sa ilan lamang. Siya'y namatay para sa lahat. At ayaw niyang mapahamak ang sinuman kundi sila'y mga nagsisi. Kasama na po ang aming mga sambahayan. Kaya't dalangin po namin kung paanong nagawa ni Cornelio ng Philippian jailer ni Noah. Magagawa din namin sapagkat hindi nagbabago ang aming Diyos sa kanyang layunin sa buhay ng mga Kristiyano. Salamat po sa aralin. Salamat sa katotohanan na kami man ay bunga ng ibang nagmahal sa kapwa at itinuro ang pagliligtas na kanilang naranasan. Sana naman po kami man ay maging daan ng kaligtasan ng iba pa, lalo na po sa aming sariling sambahayan. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat sa ganitong panahon. Napakagandang pagkakataon. Ang aming mga tahanan ay buo, pwede kaming magbanding nito, pwedeng paggawa namin ang masusing panalangin at makapagturo ng naging karangasan namin kay Kristo. Kaya pagpalain niyo po, aming mga paglilingkod na katulad nito, tulungan mo kaming maging tapat at higit sa lahat, maging kapaki-pakinabang ang buhay namin para kay Kristo. Salamat po na pinahalagahan namin ang inyong sakripisyo. Pinahalagahan namin ang pagmamahal ninyo sa amin at pinahalagahan namin ang kaligtasan libre na ibinibigay mo sa bawat tumatanggap sa inyo. Kaya pagpalain niyo kami at sana'y tunay ng buhay namin ay buhay na kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Tulungan mo kaming maging tapat at ito. At tulungan mo kaming magpapatuloy hanggang sa kayo'y dumating sa amin. Dalangin ko ang lahat ng ito at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Magandang hapon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.